So magandang araw po sa inyong lahat mga kapalarista. Yan. Araw po ngayon ng linggo dito sa atin. At syempre, pag-usapan natin itong PDP laban ni dating Pangulong Duterte. Nakakaawa na. Grabe. Yung PDP laban, wala nang laban. Kasi iniiwanan na ng mga politiko itong PDP laban, itong si dating Pangulong Duterte. Kasi kung titingnan mo, itong si Senator Francis Tolentino, naka-line up na kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa katunayan, itong si Senator Tolentino, sumama ngayon doon sa takbo sa West Philippine Sea. Kilalang kaalyado ni dating Pangulong Duterte to. At isa pa, yung mga bilyar, nakilala natin nakasangga ng mga Duterte, iniwan na rin yung PDP laban. At nakipag-coalition sila, yung Nationalista Party ni Villar, kung di ako nagkakamali, nakipag-coalition na sa PFP ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya yung anak niya ngayon na si Camille Villar, naka-line up sa senatorial ni President Bongbong Marcos. So isa lang ang ibig sabihin niyan. Alam talaga nila na mahina na yung mga Duterte. Alam nila yan. Alam nila na wala nang hatak yung mga Duterte, kaya nila iniwan. At alam nila si Pangulong Bongbong Marcos ang talagang malakas ngayon. Si Pangulong Bongbong Marcos yung mahal na mga Pilipino ngayon. Kaya doon sila sumasama. Siyempre, di ba? Kung tatakbo ka, kumampi ka rin sa malakas na siguradong mananalo ka. Bakit ka kakampi sa mahina? Alam mo na ang mahina, di ba? Kaya nakakaawa lang itong si Senator Bato de la Rosa at saka itong si Senator Bongo, nakakaawa kasi sigurado matatalo tong mga to dahil wala na masyadong suporta yung taong bayan kay Pangulong Duterte, sa mga Duterte, sa PDP laban wala na. Nakikita naman natin yung maisog nila, di ba? Hindi napupuno kahit covered court, hindi napupuno. Mapupuno lang yan kapag mayroong mga religious activities gaya sa Hong Kong. Religious activities, yun, ginawa nilang maisog yun. Ang daming tao, syempre, religious activities di ba? May libre pang kain. Baka yung iba dun, bayad pa, di ba? Pero, yung mga maisog dito sa Pilipinas, tingnan nyo, wala na. Lusaw na yung mga maisog dito sa Pilipinas kasi walang napunta. Imbis na pagmalasakitan yung maisog na mga tao, pinagtatawanan pa. Kaya ang nangyari, yung mga politiko na mga dating kasangga ni dating Pangulong Duterte, iniiwan na siya sa ere kasi alam nila na mahina na si dating Pangulong Duterte. Hindi mo rin sila masisisi. Siyempre, ba't ka nga naman sa kakampi sa mahina? Siyempre, kakampi ka sa malakas. Sino bang malakas ngayon? Siyempre, si President Bongbong Marcos. At hindi lang basta malakas. Alam nila ng mga politiko na to, kaya nila iniwan si dating Pangulong Duterte. Alam nila, si Pangulong Bongbong Marcos, malinis na tao at mahal na mahal ng Pilipino. Yan ang hindi nila nakikita kay dating Pangulong Duterte. Kaya siguro nila iniwan. Di ba? So, ganyan lang naman talaga. Ganyan talaga. Kung sino yung presidente, yun talaga yung kakapitan ng mga politiko na yan. Kasi yung mga yan, mga sarili lang ang iniisip. Di ba? Kaya dun sa lineup ni President Bongbong Marcos, baka iboboto ko lang ron. Wala pang 4. 3 o siguro hanggang 4, iboboto ko ron. Majority, hindi na. Kahit sinusuportahan ko si Pangulong Bongbong Marcos, hindi ko iboboto yung majority ng senador niya. Kasi nakikita ko, gagamitin lang siya ng mga yan. Di ba? Pero syempre, hindi rin ako buboto sa ibang senador para yung boto ko hindi makadagdag. Di ba? Mas maganda pa rin maraming senador yung kampi kay President Bongbong Marcos. Pero ito mga nakikita ko sa lineup ni President Bongbong Marcos, halatang manggagamit lang itong mga to Diba? Bahala na kayo kung sino sa tingin yung mga manggagamit sa mga yan. Basta iboboto ko dyan, 3 hanggang 4 lang. kayo ano masasabi nyo dito sa lineup ni President Bongbong Marcos? Lalo naman doon kay dating Pangulong Duterte. Yung lineup nila. Diba? Yung lineup nila, akala mo may circus Si Senator De La Rosa. Diba? Na nag-aksaya ng pera. Yung hearing niya rito kay Morales. Dito si Senator Bongo. Na puro lang paikot ng lugaw. Hanggang lugaw lang yung proyektong kayang gawin. Diba? Nakabalandra pa yung muka. Sino pa ba? Si Harry Roque, na laging natatalo. Laging napapahiya. Sino pa ba mga lineup nila? Si Philip Salvador. Naku, si Philip Salvador. Ayaw ko na lang magsalita. Diba?
O, sino pa ba tatakbo sa kala Duterte? Si Ka Eric, si Lorraine Badoy. Di ba? Na walang mga kredibilidad. O, yan ba yung mga panlaban nila? Di ba? Kung ngayon na yung magiging eleksyon ng senador, mapapahiya na yung mga yan. Mapapahiya. Kasi talagang kitang-kita natin Kitang-kita natin na talagang mahina na yung mga Duterte. Patunay na dyan na iniiwan na sila ng mga politiko na mga kaibigan nila. So kayo, ano sa tingin nyo? So comment nyo na lang yung reaction para natin papag-usapan. Salamat.